Hi guys, and welcome back po sa TerraPage Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising ng Aries. And this is for April 8 to 14. So, kung bago po kayo sa ating channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo, good luck. Nah, kidding aside. Sa dulo po ng ating video po, meron po tayong link para dito. So, para malaman nyo paano makuha, para saan to, at ma-maximize nyo rin po yung blessings sa dala ng inyong Sun, Moon, at Rising sign. Ayun, so tandaan din natin guys, lutang pa rin ako. Tandaan po natin guys ng ating mga readings. They are for guidance purposes. You have your free will, so kindly use it wisely. Okay? And kung naghahanap po kayo ng for private readings or even spell works, pwede nyo naman po ako i-message para ma-schedule natin yan. You can send me a message po sa ating Facebook page, which is of the same name, TerraPage Philippines. So, Aries, tingnan natin. Season mo pa rin ngayon, ha? So, tingnan natin kung ano bang meron. Yeah. So, Aries, what we have here is yung card of the Magician, tsaka the number 8, the tribe. So, ano ba? Sometimes sabi nga nila, iba, may advertisement din dati ang isang malaking station. Christmas, ano yun eh? Christmas is part of their Christmas jingle. Family is forever. True. Totoo nga. Pero, kasi, paano ko ba sabihin ng medyo maayos-ayos? Yes, family is forever, pero tandaan mo na meron ka ding mga different types of family. So, ito yung personal take ko. When it comes to family, meron una tayong biological, yung kung kano tayo pinanganak. We also have our chosen families, yung mga kaibigan natin. We have our spiritual family. Yun yung mga kasama natin in our spiritual journey. Pwedeng in religion or nagpa-practice ka ng spirituality. Pero lately ko lang na-realize may isa pang family tayo na dapat binibigyan ng atensyon. And that is the me family. Tawag siya na intrapersonal relationship. So, ito ngayon yung pinapaala sa'yo, Aries, ng universe. Yung connection mo sa sarili mo. Yung connection mo doon sa tinatawag natin your inner child or yung inner self mo, sa iba tinatawag na higher self. Kumbaga, ito yung isa sa mga relasyon na minsan nalilimutan nating bigyang atensyon. Dito papasok yung concept kasi ng mga self-love, yung mga me time, yung mga tipo na alone moments, dito papasok yon. This is what the card is trying to say sa inner self mo. Yung inner family mo. Actually, papasok, dito tatamaan din dito yung spiritual side mo eh. So, it is a very important time din to. Kahit season mo ngayon, na, yes, syempre, ikaw ang star ngayong season mo. So, andoon yung punto na, kailangan din bigyan mo ng attention yung that connection that you have inside. Kasi kung hindi, sinong gagawa nun? Sino makakaintindi ng totoong nararamdaman mo kung hindi ikaw din? So it's a moment that you will need to find time to do that for yourself. Kasi kung hindi, walang papuntahan. Ito mga bagay-bagay na to. Walang magaganap na maganda. Walang magaganap na maayos. Kasi ang hirap yun eh. If hindi mo kilala yung sarili mo, hindi mo alam kung hindi maayos yung connection, parang ganito, paano mo expect na mamahalin ka ng ibang tao, doon na lang, sa pinakamadaling paraan, kung ikaw mismo, hindi mo mahal yung sarili mo. Diba? Kaya nga andun yung mga times na gusto natin yung iba sa atin na mahilig sa mga artista, sa mga artists is because alam nila paano alagaan, mahalin at pahalagahan yung sarili nila. And dahil doon na-attract tayo.
Kaya ako kung mapapanood mo yung movie na Miss Congeniality Part 2, sabi niya doon ni si Gracie Freebush, kung tama yung pangalan niya. People care about people who cares about themselves. Totoo. Kung ba sasama ka sa mga tao na nawawala, hindi ka din, nawawala ka na rin. Sasama ka ba sa tao na puro down, hindi nila alam yung gusto sa buhay? Well, of course not, kasi hindi mo mahanap yung direction. So, you need to build that family, yung connection, that me family, bigyan mo ng time na mag-connect ka doon. Ano ba yung gusto ni Aris talaga? Diba? Pero ano ba pumipigil sa'yo? What's your crossing? Okay, Two of Pentacles and Milk and Honey. Well, resources talaga, kailangan minsan. Well, resources kasi hindi lang naman to na tungkol sa pera eh. Resources pwedeng oras, pwedeng kaalaman, karunungan, lugar kung saan mo pwedeng, siguro sabihin natin, ang nahanap mo sa sarili mo, gusto kong matutong mag-ganchilyo, gusto kong matutong mag-crochet, magborda, manahe. Eh kung wala ka namang gamit, wala kang lugar, wala kang oras, wala ka ring lakas, hindi ka nakakain na maayos, kulang ka sa tulog, of course, hindi mo magagawa. Dito papasok siya sabi ng the Two of Pentacles kasi it's about balance. This is about partnership. Lahat ba ng responsibility mo na hawak mo ngayon, Aris, talagang responsibility mo talaga? Sa'yo ba yan? Yung mga gastusin na dapat ba ikaw laging gumagawa niyan? O inako mo? Inako mo sa kapatid mo na hindi alam yung gagawin? Inako mo sa magulang mo? Kasi feeling mo yun yung tamang gawin? Tinanggap mo kasi binigay sa'yo at hindi ka nakaalma? Kasi, ay, friend ko naman. Ay, family member ko naman. Ay, okay lang kasi ganito, kasi ganyan. Wag ganun, Aris. Aris, ha? Learn to say no. Kasi, let's say yung responsibility, sabihin natin, is andun na ikaw talaga yung sumasalo ng mga bayarin. Sabihin natin sa bahay, kung meron ka naman makakatuwang or meron silang time naman para tumulong pa sa'yo, para maghanap ng dagdag na pagkakakitaan, speak up. Magsalita ka. Sa'yo lang ba yan? Sa'yo ba yan? Ikaw lang ba dapat gumagawa niya lahat? Hindi ka superhero, ha? Hindi ka one-man band. Na kailangan ikaw yung umaakon ng lahat. Learn to place some boundaries din, Aris. Learn na paano mo bibigyan ng, oops, wait lang ha, kalma ka, dyan ka lang. Learn. Yung pinakamahirap sa gamitin na salita, gamitin mo. No. Hindi. Ayoko. Kasi yun, kailangan mong matutunan din yun. Kung hindi, people will assume na okay lang at maraming taong assumera sa mundo. Ending, ikaw ang maiipit, ikaw kawawa, ikaw ang nga. Yung crown card mo kasi we have here is the 9 of Wands and time to go. Ayan. Kailan mo gagawin ngayon yung para sa'yo? Kailan mo mabibigyan ng focus yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Kailan ka magkakaroon ng moment para isipin mo naman na moment ko naman, ako naman, parang pwede bang bigyan ng pagkakataon na ikaw naman yung masusunod o ikaw naman ang star this time, na ikaw naman yung mabibigyan ng pansin na yung gusto mo na matutupad. Kasi yun naman, ang simple naman ang gusto mo, di ba? Yung iba sa inyo bumalik sa pag-aaral, yung iba sa inyo parang tamang travel lang. May iba nga gustong bumukod. Yung iba gustong makapag-ipon. Ang simple lang. As in, ang simple na mga gusto na lumalabas dito. Yung, collective energies nyo. And you will be able to do that kung andun yung punto na bigyan mo ng chance yung mga tao, yung sarili mo na, siguro tawagin natin siya yung favorite term na ginagamit ko, the good selfish.
May responsibilidad ka sa pamilya mo, sarili. May responsibilidad ka sa sarili mo din. Okay? Ano bang base card mo kasi? 7 of Wands, tsaka number 2, Yin. Siguro, biktima ako nito eh. Itong toxic Filipino culture na to. Para sa akin, toxic to. Yung parang, ay, panganay ka. Dapat ganito. Ikaw umako ng ganyang responsibility. Ay, ikaw yung panganay. Dapat ikaw yung ganito, ganyan. Ay, sino ba nagbigay ng job description? Sino ba kasi nagbigay ng job description pag panganay? Dapat ganon. Question lang talaga. Saan ba nakalagay yon sa kontrata ko? I mean, don't take it wrong ha, Aris ha. Wala namang masama na tumulong tayo sa family natin. Pero kasi kapag andun yung punto na inako na natin yun masyado to the point na nane-neglect natin yung family in us, may mali. Kasi hindi ka naman bumabata, Aris. Hindi all the time malakas ka. Hindi all the time fierce ka. Hindi all the time kaya mo to. Okay yan. Pwede yan. Ang kalaban natin oras. Yan isang bagay na hindi mo pwedeng isubi. Isang bagay na hindi mo pwedeng itago. Kasi sa bandang uli, yan yung isang bagay na kapag nawala sa'yo, hindi na babalik. Kaya nga pinapano eh. Kaya ang tanong, sa'yo ba yan? Yung responsibility sa inako mo. Or kultura ang nagdikta. O magulang mo. O kapatid mo o kaibigan mo. O ikaw lang nagsasabing yun. Time na medyo, hindi ko sinasabing maging masama ka, pero kailangan mag-set ng boundaries din. Kasi, paano ka din, di ba? Masama isipin ng sarili ah. Ano ba kasing past mo? Recent past. So, 3 of Swords, tsaka building blocks. Okay. So, medyo nagkakaroon ako ng idea sa nangyayari. So, Aris, ito kasi, when it comes to your past, this 2 cards is telling me something na, parang, siguro it comes sa sign mo na nag-promise ka, or some of you made the promise na parang, naku, sisiguraduhin ko pag ako yung kaya ko na, ako nang bahala dito. O pagka-graduate ko, ako nang aako niyan, blah, blah, blah. Moment yun eh. Yun yung mga promise by the moment. Walang masama. Pero, kasi yung parang naipit ka sa promises mo. Pero you need to reevaluate it. You need to make sure na, oo, andun na, tumatanong ka ng utang na loob, sabi ng building blocks. Okay yun. Walang masama doon. Pero kasi, yun nga yung pinaka mahirap bayaran eh. Utang na loob eh. Kasi nasa loob. How do you say na bayad na yung utang na loob? Ano ba yung basis na okay na, tapos na? Ikaw magde-decide nun. That's why it's important na magkaroon ka ng open communication, hindi lang doon sa first 3 families mo, di ba? Biological, chosen, your spiritual, but one of them, isa pa yung family in you. Nagets mo ba? Self-care tayo. Ano ba kasing development pag in the future sa'yo? Ayan, King of Cups. Come to the edge. Literal, madadrain ka talaga kapag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. Ang nakakatakot yung ang kinakatakot ko na mangyari sa'yo is yung tinatawag na burnout. Yung tipong, wala ka nang, ang alam ko kasi yung burnout, pag nangyari yun, yung tipong, living by the moment ka na lang, wala ka nang drive, para ka nang, alam mo yun, go with the flow. Ang problema, hindi lahat na nagfo-flow buhay. Yung iba patay na isda ang nagfo-flow. Hindi sa lahat ng pagkakataon is maganda ang going with the flow. Huwag natin hayaan, Aris, umabot ka sa burnout phase mo. It's time that you do good to yourself naman. It's time na
yung sentro naman is sa'yo. It's time naman na ikaw naman yung happy-happy this time. It's time naman na ibigay mo yung para sa sarili mo. It's time naman, ikaw naman ang bida ngayon. Ano bang physical environment mo kasi? Chismis tayo. Page of Cups, flexibility. Ayun na nga. Diba? Ang hirap gumalaw kapag yung mga tao iniipit ka sa sitwasyon. Ang hirap gumalaw kapag yung mga yung tipo kunyari, iba sa inyo na nakikita ko dito may mga gustong bumalik sa pag-aaral or ipagpatuloy pag-aaral. Ba't yung sa kapatid mo? Kasi ganito, kasi ganyan. Bisa ewan kong mahilig kayong manood ng kasi nagmahilig ako mag-scroll ako sa ibang app. Scroll ako, tapos meron yung mga, yung narration ng mga stories galing Reddit. Nung ginasat pa natin sa TikTok, yung entitled na yung nanay nila kinuha yung pera ng anak na pang college kasi para doon sa atin na ikakasal. Alam mo yung mga, promise na titrigger talaga ako pag nakikinig ko, ano ba yan? Sabi ko, may mga ganun palang tao talaga. Huwag mong hayaan na mangyari din. Kasi minsan hindi man diretsong ginagawa, pero alam mo yung tinatawag na, may determine yung passive-aggressive na, yung ganito. Yung isa sa example ng passive-aggressive. Ay, ayan, nakapag-ipon ka, makapag-aral ka, ayun, para sa pag-aaral mo. Kaso na, kasi yung bubong natin, ganito, ganyan. Kailangan pa-extend natin kasi kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Ba pwede sorry kung medyo rude ako, pero ba pwede maghintay yan? Kasi kapag na-build ko sa sarili ko, baka hindi lang bubong yung mapagawa ko na extension. Baka makapagpaplayo pa ako ng bagong bahay. Long-term investment ang kakalabasan nito. Yung mga short-term goals, nagiging mas importante kumpara doon sa long-term investments. That's scary. That's a no-no. Ano ba kasing emotional environment mo? Ayan. 7 of Pentacles, tapos number 24, time for a nap. So, one thing kasi andun yung money waking wise, kakayanin mo ngayon kaya mong gumawa ng pera. Pero, alam mo yung tipong para kang may tabo na may butas. Timbang may butas na ang dami nang pumapasok na finances, pero bakit ayaw umangat? It's because andoon ang daming responsibilities mong kinatanggap that you've forgotten to think about yourself. Nalimutan mo na asikaso mo yung sarili mo, nalimutan mo. Yun nga, di ba? Iba sa inyo, with the literal, kailangan nyo magpahinga, time for a nap, tulog din pag may time, Aris. May gulay. Sabi nga na, health is wealth, which is totoo. Kasi andoon na kapag hindi mo binigyan ng tamang pahinga, sarili mo, actually, hindi lang physical sickness, but we also have that mental health. May mga mental health, kailangan mabigyan pansin mo yun. Emotional health mo din. Importante, financial health, diba? Kapag yun na nagkasakit, lahat may sakit. You need to think about those things. And for you, para mo magawa yun, kailangan bigyan mo ng atensyon ang sarili mo. Kailangan bigyan mo ng gabay ang sarili mo. Kailangan bigyan mo ng oras yung sarili mo. Mga hawak mo ngayon, sa'yo ba yan? Para sa'yo ba talaga yan? Ano ba hopes and fears mo? We have here the card of the star. No place like home. Actually, hindi mo kailangan mamili between yung sa pangarap mo at sa pamilya mo. Kasi, ang purpose mo naman para maabot yung pangarap mo is para sa kanila din eh. Long-term investment nga lang yung iniisip mo. Andun na kailangan responsibilidad din lang maintindihan kaya na ginagawa mo to para sa sarili mo is hindi lang para sa'yo, para din sa kanila. Have that open communication with them. Have that distinct communication with them. Magkaroon ka ng moment na mag-usap naman kayo ng maayos. Magkaroon ka ng moment na andoon na nagkakaroon kayo na, ito po yung art pa,
ate, let's say, sanse, kuya, di ko kung ano kung sino man, kung family man to, uncle, kung sino man na kailangan mo makausap. Explain. Kasi ito yung plan mo. Ito yung target mo. This is your star. Ito yung guidance mo. Ito yung purpose mo sa life. Ito yung nakikita mo that will help you that will make you a success, will give you success in life. Hindi ka nagiging selfish dun actually. It's an investment. Kasi at the end, sila pa rin naman yung concern mo. Ano bang possible future mo? We have here the world and round and round. Good job, Aquarius. Good job, Aries. Unti-unti, mabe-break mo siya. Ang cycle. Unti-unti, makakawala ka doon sa problemang yun. Unti-unti. Little by little. Sabi nga nila, small progress is still progress. Maliit man yan na, yung sabi na, yung kahit maliit na kita pa rin yun. It's a progress. And you will be seeing progress sa mga bagay na to. Pero kailangan mo simulan na makapag-communicate ka. Kailangan mo simulan na maging honest ka. Kailangan mo simulan sa kanila na, hey, ito po yung totoo. Ito po yung pinagdadaanan ko. Ito po yung kailangan kong help. Ito po, ganyan. Let them understand. Help them understand. Kasi once they understand, hindi ako magtataka na susuportahan nila to. Pwedeng sa una, siguro hindi kayo magkakaintindihan. That's normal. Pero maraming gera ang na-resolve because dahil nag-usap na maayos. Maraming gusot ang naayos dahil nag-usap na naayos kasi sa tamang pakikipag-usap. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. So, tandaan po yung mga readings natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, don't forget to click the subscribe button, the bell notification, and like this video. And again, for private readings, you can, and for Spellworks, message mo lang ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. The link is in the description sa baba. So, Aries, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. At laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.